Sabi, sir, bakit hindi kasama yung mayor namin na sa pinangalan ng presidente na talamak yung droga dito sa amin at alam namin yung mayor namin ang nagkukontrol sa drug trade dito sa aming munisipyo. Bakit hindi nyo sinama? Galit pa sa akin. So, sabi ko sa kanila, sabi nga ni Presidente, that is not yet the end. More names are coming. Dahil nga, continuous pa yung validation process natin, binabalidate. Dahil yung ibang data niya, matagal na yun. Meron pa nga doong nakasama na judge na patay na pala. But yun nga, kasama sa listahan. So, continuous ang validation process, more names will be coming up. Dahil lalo na ngayon na yung level of awareness ng taong bayan in as far as our war on drugs is concerned, is napakataas po. At kanyang level of yung cooperation nila ay napakataas po. Gusto-gusto lang tumulong. So, tinatanong mo ako kung anong epekto nito, it will hasten really yung ating cleansing process, yung ating winning percentage in this war is rising up. Sir, galit kayo kanina sa inyong mga police, sir. Can you just elaborate lang, bakit kayo galit na galit sa kanila? Eh, hindi pa naman palang na, wala pang evidence, in short. Enough evidence according sa kanila sa mga statements na nawala daw silang nalaman sa drugs. Bakit kayo, sir, can you just, The mere fact na nabanggit ang pangalan nila, whether or not talagang totoo yun o hindi, ito nagagalit. Dahil nasisira yung organisasyon namin. I love the Philippine National Police very much. Ayaw ko pong masira yung PNP. The mere fact na na-involve yung pangalan na nabanggit, galit na ako. Ang galit ko sa kanila is hindi kung bakit kayo na-involve. Hindi. Ang galit ko sa kanila is bakit hindi ninyo napigilan na yung pangalan nyo ay may involve. By doing right, dapat hindi na nasasama yung pangalan nila. Next question from George Cahilas of CNN Philippines. Sir, good morning. Sir, pwede pahingi lang kami ng konting background regarding this Franz Sabalunes. Sir, can you tell us and what is the extent of the operations of this particular person? Franz Sabalunes, ang history nitong tao na ito, he was formerly an underling of Jaguar Diaz of Cebu. Now, gusto niyang lumaki yung kanyang negosyo, nag-try to siya na umiwas na sa linya ni Jaguar. Dumirekta siya doon sa Bilibid. Pumuntak siya kay Peter Ko para yung supply from Bilibid, diretso na sa kanya, hindi na dadaan kay Jaguar. Ngayon, nung kumuntak siya doon sa kay Peter Ko, gumawa ng paraan si Jaguar na masira siya, na hindi siya masuplayan ni Peter Ko. So, from Peter Ko, naghanap siya ng ibang source doon at meron siyang napuntahan na isang David C. O basta C yung pangalan, C. Doon siya nagkakuha ng supply, direkta from yung drug lord sa Bilibid, papunta na sa kanya. Ang pamamaraan daw sa pag-deliver sa kanila is alos every month, meron daw SUV na high-end SUV para hindi daw masita. Kinakarga doon yung 10 to 15 kilos a month. Binabiyahe yan by land para hindi masita. Papunta doon sa Cebu. Pagdating sa Cebu, pinapark lang nila doon sa Gaisano, parking area ng Gaisano Mall. Pinapark lang na doon at doon nagkaka-distributan ng goods. Yun ang sabi niya sa akin kagabi. So ngayon, right now, he is already at par with Jaguar Diaz as far as the operations of the drug trade in Central Visayas. So, he may be ranked number 2. Yan, number 1 pa rin si Jaguar Diaz, but maybe at par na sila. Dahil hindi na siya dumadaan kay Diaz. May separate na siya na linya, direkta sa Bilibid. Sir, follow-up lang po. May existing po bang warrant of arrest itong si Sabalunes? Hinahanapan pa. The next, Hinahanapan pa.
Next question from Makapagal to be followed by Bea Cupino Rappler. Sir, mostly ngayon denial. Parang he said, she said ang nangyayari. So, after the denial, what's next? At gaano ba katibay yung hawak nating intelligence information sa kanila? To tell you frankly, kung hindi talaga natin sila mapin down, dahil drug lords are very hard to pin down unless talagang very comprehensive yung case build up mo sa kanila through electronics and everything. But, frankly speaking, kung hindi man natin sila mapin down, deny sila ng deny, at least alam nila na kilala na sila ng taong bayan na sila yung pinapangalanan at nag-promise sila na magbago sila. So sana, this will start the change that we are longing for. Sana, magbago na sila. At pag magbago sila, gaganda na yung Pilipinas. Sir, follow up. Sir, natatakot sila na baka daw binigyan nyo ng mukha o pangalan para yung mga vigilantes daw matutukan sila o masama sa hit list. Ay, kaya ko nga sila pina-present sa media para naman makita ng mga tao na yung gustong tumira sa kanila na nag-surrender na sila. So, wala na magka-interest na tirahin sila. Wala na silang motive. Ano pang motive nila? Kung pira-pira lang habol nila, gusto lang premyo, hindi na sila magkakuha. Dahil nag-surrender naman yun. Surrender na. The next question will come from Bea Cupin and then followed by Marie Sumali of GMA7. Sir, parang yung nangyayari ngayon, it's sort of a name and shame campaign. Pero it's turning into a name and shame campaign headed by the President no less. Pero he also admitted, sir, na baka nga may hindi pa siya sure talaga sa lahat, baka may mga maling pangalan doon. Parang, aren't we worried that, parang this will spiral out of control, na parang unfair na rin po to some of our the local chief executives or the judges or the police personnel who are now named in public as tied to drugs, parang yun pala hindi naman pala totoo yun. Awan ko bakit tayo'y masyadong concerned doon sa kung magkakamali tayo. Sana concerned tayo doon sa magandang idudulot nitong malakihang kampanya na ito. Kung masyado tayong magpapakontrol doon sa takot na magkakamali ito doon sa maliit na bagay, maliit na porsyento, walang tatakbo itong kampanya natin. Marie Sumali Sir, to be followed sir, by follow. Nea Ilaga. Yes, follow up. Sir, follow up. Sir, baka people might say na parang in contrast to siguro the usual criticism na parang iba yung treatment sa big time, sa mga small time. Parang dito, sir, may nakasalubong na mga police generals, police colonels, sinasalubong sila sa krame, parang more or less ensured yung safety nila compared to, in the barangays, parang may mga balita na pinapatay pa nga, sir, pagkatapos sila mag-surrender eh. Bia, yung namamatay pagkatapos ng surrender, that they were presumed to be re-engaging themselves sa drugs. Nag-surrender yun for comfort. Pagkatapos ng surrender, clear na tayo. Patuloy naman tayo sa ating pagpupos. Kaya namamatay yun, nababaybas. Pagbaybas, uy, namatay, lumaban. Nag-surrender na sa atin ito last week Bakit? Bumalik pala siya sa dating gawin, kaya namamatay yun. Ito naman mga mayor, ito naman mga general, ito mga polis na dito ngayon. Paano ko sila patayin? Paano ko sila patayin na nag-surrender sila dito? Sa loob pa ng krami. Patayin ko dito sa loob ng krami? People are asking for blood. Dahil gusto sila sawang-sawa na. But I cannot give you unnecessary blood. I can give you necessary blood lang. Hindi yung unnecessary blood. Yes, sir. Marie Sumali, then Leia of UNTV. Sir, good morning. This is just a follow-up to what Bea asked. I don't think it is really fearing if somebody will be mistaken or they will commit mistakes in actually naming these drug personalities. But these people who are actually named and apparently if there are no enough evidence against them, they're also entitled to human rights and they are presumed to be innocent unless proven otherwise. So what will happen if the otherwise will be the end of this investigation? Because right now, can I just clarify? You are saying that there is really not enough evidence to really pin these people down as of yet.
Wala pang enough true. evidence That's right true. now. But yun nga, they're also entitled to human rights. Sir, so what if the otherwise will happen? What can I do? What can I do? They are being named by the President. Yung pinangalanan sila, pumunta sa akin para mag-surrender. Kailangan man hindi ko sila entertainin. Andito na sila. Hindi man ako nagpapangalan sa kanila. It's the President. So, ngayon, andito sila. I-process namin. Kaya nga, pagka-surrender nila, pupunta sila sa IDG for investigation. Custodial investigation para maklear ng pangalan nila. Otherwise, kung walang investigation na gagawin, that's another thing. Sir, you're one of the security officials of the President. Has he mentioned to you what exactly has been the basis of naming these people? Any intelligence information? Ano ba ang naging basehan? Ibinulong lang ng mga civilians, concerned citizens? Ano ang basis for naming these people? Yung listahan na ito ay pinagdaanan ito ng workshop. Nag-workshop yung mga intelligence community tungkol dito. So dumaan na yan doon sa kanila sa intelligence. Kaya bago yan nakapunta kay Presidente, win-workshop yan nila. Leia. Hindi yan chismis-chismis lang ha, na bulong kay Mayor na ay kay Presidente na, Sir, si ganito kalaban ko sa politika. Ito sir, hindi nagsuporta sa iyo sa eleksyon. Isama mo. Hindi naman ganun kababaw si Mayor. Kaya si Presidente. Hindi ganun kababaw. Anong agencies yung nag-workshop, sir? PDEA, PNP, AAP. Kasama na lahat. Nag-workshop yan sila. Sir, one last before we proceed to Leia. Can I just ask how will these people who submitted themselves to the PNP be treated after their processing po ba? Uuwi na sila? Paano ang mangyayari? How will you have a hold on them just in case they will be proven guilty after the investigation? Depende yan sa kalabasan ng investigation ng CIDG. Pag sabihin ng CIDG, ito sir, kailangan, pwede sila umuwi. Ito sir, kailangan natin i-inquest dahil talagang i-inquest ito. I-inquest nila. Ito sir, regular filing. Dahil, irregular filing. Depende sa IDG yan. Right now, yung sa IDG, wala para. Nagko-coordinate siya sa DOJ as far as the filing of cases dito, possible filing of cases dito sa mga nagsusurrender. Nag-coordinate siya sa DOJ. Leia Ilagan to be followed by Ann Soberano of Bombo Radio. Morning, sir. Sir, sinabi mo kanina na nakausap mo na si Franz Zabalones. Sir, gaano kalalim yung nakuha mo mga impormasyon tungkol sa kanya? Meron ba ulit na mga opisyal ng PNP na dawet sa Yes. operasyon? Sabi niya yung payola na binibigay niya monthly. Magkano napupunta kay Colonel ganito, magkano napupunta kay Major ganito, magkano napupunta kay Chief of Police na ganito. Sinabi niya lahat kung sino-sino yung mga officials ng PNP na involved. At sa lahat na sinabi niya, lahat yun ngayon ay wala na doon sa Cebu. Pinagtatapunan natin sa ERMM, pinagtatapunan natin sa Cordillera, yan yung mga opisyal na yan. Hindi lang opisyal, pati PNCO. Ang mga PNCO siya sinabi doon kung sino yung tumatanggap ng pera sa kanila as drug payola. Sir, hanggang saan ang protector niya? Regional director ba? At ito bang regional director na ito ay yung retired na Ganito yung sinasabi niya. Hanggang kernel lang yung binibigyan niya ng pera. At hindi niya alam kung itong kernel na ito, na close sa general, ay nagre-remit ng pera doon sa general na nasa taas. Mas ang alam niya, first-hand information niya is, direkta lang sa kernel binibigay niya. At hindi niya alam kung ito yung maakyat doon sa general, yung pera na binibigay niya. Sir, pwede bang malaman kung sino po yung colonel? Ipatatawag mo po ba yung colonel na yon? Baka mapatay ko yung kernel na yun pag ipapatawag ko eh. Baka mapatay ko. Andun pa rin. Mahawakan ko yung leg at babalik ko yung leg pag nasa harap ko. Sila tama na, nasa ERMM naman siya. Bahala na yung IAS. Ito, ang IAS na bahala doon magkatay doon sa kernel na yun. Ikakatay natin yun legally. Kakatay natin legally. Magkano daw pong binibigay weekly kay colonel? Basta, sinabi niya mga 200,000 weekly ha? Yung kanyang distribution ng pera, mga 200,000. Ha?
Oo, kaka-relieve lang. Nandun na. Ay, hindi. Basta, nandun na. Si Iyas na bahala magkuhan nun. Next Yes, question Ma'am. from Ann Soberana, to be followed by Henry Atwelan of DZMM. Ay, sandali. Okay lang si Bung Luterio na lang. Si Luterio at saka si Kalo yung sagot sa inyo. Bok, sino makapagbigay ng We number? will update po. May mga dumating. Kay Kaloy na lang kayo kumuha ng update ha kung ilan. Oh, We will... bigay mo lahat ng name ha, Kaloy. Will ko, sir, will Pati ko. yung numbers. Opo, sir. At saka yung position. Yes, sir. Mayor, best mayor. Oh. Ha? Depende sa IDG. Sa IAS. Kung pinadagtis mo? Sir. We will Alam have naman nyo, sinabi ko na, yung mga pulis doon sa baba. Sir, pauwiin pa ba natin si Salune, sir? Pauwiin pa rin natin ngayon? Hindi Okay. pa uwiin yun. Okay. Baka pwede pa i-inquest na si IDG. Okay. Eh, may lawyer naman siya kasama eh. Pag makita sa IDG na mabigat masyadong ebidensya akin sa kanya, i-inquest yun. Huwag na. Yes. Sir, we will Bahala na. have the final Sila, statement mag-usap of na the kayo at alis na ko. Ha? Opo. Final statement, sir, from the Chief PNP. Yung mga pulis, sinasabi ko na kanina, pag sila'y bumalik sa sarili lang, sa dati lang ginagawa, sobra ng ginagawa na offense, papatayin ko sila. Papatayin ko yung mga pulis na yan. Pag sila'y bumalik sa pagbibinta, pag-recycle ng droga, papatayin ko yung mga pulis na yan. Thank you very much. That's a statement of the Chief PNP. We still have Chief Superintendent Loterio. Thank you very much, sir. Hindi bang official eh. We'll have the Inspector General of the Internal Affairs to give you the data pertaining to the investigation being conducted to the PNP personnel. General Loterio. Sir, magtatanong. Sir, papaanong process ang gagawin doon sa mga pulis? Well, right now they're being documented. We're getting some demographics from them. After that, there will be a one-to-one interview of the police personnel who arrived today. We have also recommended, because we anticipate a long investigation process. We have recommended that they will be assigned to the holding unit of the Philippine National Police. So that's it. That's how far we can go. But Internal Affairs Service also has an intelligence unit. So we would like to obtain from them some data about their links with other personalities and with other policemen who might be involved in the in illegal drugs trade. Ann Soberano from Bombo Radio. Yes, ma'am. Holding area ng PNP, yung 30 plus na police na... We will be recommending for all of them to be placed in the holding unit of the Philippine National Police. Hindi na sila pwedeng umuwi sa kanilang mga unit, sir. Until the investigation will be finished or terminated, yes. Henry May Atwelan. timetable po ba tayo, sir, sa hanggang kailan pong investigation? Sa We mga cannot really say the nature of investigations, that the dates are not definite. Thank you. Henry Atwelan of DCMM to be followed by Glenn Wego of DCWB. Okay na? Glenn Wego to be followed by Jeff Canoy. General, initially po ba may mga umamin na, may information kayo na mayroon ng umamin doon sa mga pulis na lumapit kay PNP Chief? I only had a cursory interaction with them. Wala kaming nababanggit na, wala pa kaming napapag-usapan na substantial which can answer your question. So hanggang doon lang po. Ruel Perez, Inquirer. Jamie, si Ruel muna, then Jamie. Yung official na listahan natin ng mga sumukong pulis. Yung Opo, kanina. ibibigay po tsaka namin mga sa pangalan PIO. Sana. Yun lang. Opo, ibibigay namin sa PIO. Sila na po magbigay sa inyo. Okay, Jamie to be followed by MJ Mondehar, Sunshine Radio, and then Joy Cantos and Ma'am Eunice.
Sir, I don't know if you will know, pero yung sinasabing workshop kanina ni Sir Bato, kasama ba doon yung PNP? Yes, ma'am. I think he mentioned that kasama yung PNP. Yes, ma'am. Opo. Could you explain po kung bakit merong defective na intelligence? Like yung judge patay na for 8 years, tapos yung isang ina-accuse na congressman daw, never naging legislator. What's the explanation for that? I don't have the answer, ma'am. I was not privy to the technical working group. But despite the defective information, are we still sure na accurate yung information na binigay? You have to ask the chief, the proper officeman for that. I cannot answer that with authority. MJ Mondehar. Sir, good morning. My question goes to the PIO. Sir, sa listahan po ni President Duterte, bakit daw wala pong LGUs or police officers na involved here in the NCR? Sir. Ano, paulit po. Yung sa listahan, sir, ni President Duterte, bakit daw po walang LGUs or police officers na mention dito sa NCR? LGUs? Yung official, That's, sir. that's the second wave. There will be... Second wave. Opo. The release of the President ay hindi ho namin control, no? Once the names are mentioned, then the instructions or the order of the President is directed to the agency that will be tasked to handle these personalities. So ganun po yung iniintay po namin. Miss Joy Cantos of Filipino Star ngayon. Umalis na si PNP. Ipaparating ho ma'am natin, Joy. Sir, ano na lang, sir, i-recommend ba ng PNP, sir, yung whole departure orders sa lahat ng mga na-investigate kasi baka umalis sila, sir? Yung mag-handle po si IDG and the Internal Affairs, their recommendation po, base po dun sa magiging resulta ng kanilang ginagawang custodial investigation. Ipapaalam po natin. Next is Ma'am Eunice Calma, Filipino Star. And then Jonathan Andar of the WIZ. Mirror. Filipino Mirror, ma'am. Yes, ma'am. Sir, aside from CIDG tsaka IAS, magre-request ba ang Philippine National Police ng independent body na mag-iimbestiga dun sa mga police? If directed, then it can be done. For now, kami po ang hahawak sa mga uniform personnel. The Internal Affairs is there. We have also our DPRM, yung DLOD, yung Discipline Law and Order Division, but Motopropyo ang nag-handle po talaga ng mga kaso. Pag miyembro po ng PNP, nandiyan po ang Internal Affairs. How about dun sa hanggang dun lang ba sa kanila iikot ng investigasyon o i-encourage yung mga police, for example, yung PO1 kanina, masyadong napakababa ng rango niya para ma-involve dun sa case. For example, kung may kinalaman yung kanyang superior, darating ba doon ang investigasyon? Darating po tayo hanggang doon. Aalamin po ng nagsasagawa ng investigasyon dahil yung deployment po ng PO1, meron po siyang supervising officer. So titingnan po natin base po sa magiging salaysay ng nasabing PO1. Another question, sir. Yung pong mga agency na nag-imbestiga, magre-request din ba ang PNP na mag-counter investigation sa kanila? Kasi katulad po ng inamin ni PNP Chief General De La Rosa, sira ang imahe ng PNP ngayon. Pwede po yun. Pwede pong magsagawa ng iba pa another unit that can make the investigation. Open po rin po kami doon. Okay, salamat. Sir, the first round will be closed by Jonathan Andar, DWIC. Sir, sa IAS po. General, yung 32 pulis, sir, understand, pipigain nyo para makakuha kayo ng info. Pag sila ba may mga kinantang pangalan, ipatatawag din po ninyo? Ano po ba yung magiging proseso pag ganun po? Ang operations ng Internal Affairs Service is always intelligence-led. I have offices in the different regions and in the different provinces. So, I will have to task my intelligence operatives there to validate some of the information and then do a case build-up. And then ipapatawag din natin, definitely. We will make them accountable. Yes, ma'am. Sir, binawian na rin ba sila ng baril? Kasabay ng pagbawi dun sa lisensya? Kasama po sa recommendation po ng Internal Affairs Service ang pagbawi ng baril sa kanila.
At kung personal yung baril, yung temporary suspension ng kanilang mga lisensya po. Sa ngayon, sir, dala-dala na nila yung baril. Hindi ko alam, pero magre-recommend kami sa FEO nung mga sinabi mo, suspension ng licenses, maybe suspension ng permit to carry. Yes, mabilis ang ating FEO gumalaw eh. Sir, pagbawi na rin sa badge. Ay, hindi pa po. Yung sa baril lang po tayo. Other question, Ms. Aya, and then Rhea. Sir, automatic ba itong mga police undergo ng drug test? Lahat sila? Oh, Pagka-submit nila sa... They're undergoing drug test as we speak. I see. Ano sa baba ngayon? Ms. Rhea. Sir, yung mga sumukong mayor at vice mayor, may recall na ba yung mga police security? That was the order of the President that the police personnel detailed sa mga to ay bumalik sa kanilang mga mother unit at ma-account, physically accounted by their supervising officer. Ngayon po, yung pong kanilang mga commanders, yung mga chief of units or chief of police, magre-report po sila sa DPRM na ito po ay accounted na po nila. So, based po sa monitoring nyo, may mga na-recall na since yesterday? Meron pong mga sinamahan din po sila ng kanilang mga immediate supervising officer. Okay. Meron pong mga dumating din pong mga regional director ngayong araw na to upang samahan din po yung mga personalities that were asked to report to the Chief PNP. Wala na pong tanong. Just for yun, kung wala po, pasalamatan po natin si Police Chief Superintendent Leo Angelo Bong Loterio ng Acting Inspector General of the Internal Affairs Service. Siya po ang bago nating IAS Chief. Yun po. At unfortunately, yes ma'am, kukunin ko po yung as of 12 noon. Ibibigay po namin sa immediately. Can we have it? Okay, as of 11. For info po, kasi bumalik po kagad si Director Obusan sa opisina. If you have questions pertaining to the actions of the CIDG, I'll give you the name and the number of the PIO. Pasulat na lang po. The PIO of CIDG is Police Superintendent Hasmin. Miss Hasmin, ang number po niya ay 0917-827-9591. Ang kanya pong smart number ay 0998-960-3712 para ang PIO po ng CIDG can answer your queries. Pag-aaralan po yun, yung kung pagtatanggal po ng pribilehiyo na makapagdala ng baril, kasama na rin po yung sa kanilang mga security detail. We will let you know, base po sa magiging rekomendasyon ng IAS at ng